Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Mag-anak na sakay ng motor, sinundan, tiniktikan at hinold up sa harap ng bahay nila sa Parañaque. Lotohan sa Quezon City, nanakawan. Isa sa mga sospek sa pool sa CCTV. General Torre, handang hulihin si Bato kung ipag-uutos daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ng termino ni BBBM ayon kay Senator Amy, pinamulaanan ni Senator Lacson. Ngayong palapit na ang pasukan, presyo ng school uniform nagtaasan. At eto na nga, Andre Brillantes at Enrique Hill ng A Secret in Prague may itinatago ring sikreto sa Hong Kong. Ito pa nga, Jody Santa Maria may inamin sa News 5 tungkol sa nakamamatay niyang experience sa Phil Korean reality show na Kumusta. Si Jody, kukumustahin natin live dito sa Frontline. Itinumba ang isang babaeng sangkot umano sa onsehan ng droga sa Cebu City. Ang mastermind sa krimen nag-hire pa raw ng killer at mga minor de edad na lookout. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Dugo ang nakahandusay sa hagdan ang babaeng ito sa Eskinita sa Barangay Calamba sa Cebu City. Agad kinordon ng mga pulis ang lugar. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero di na umabot ng buhay. Ang isa sa tatlong suspect sa likod ng krimeng yan nahagipa sa CCTV habang tumatakas. Napakalakas talaga ng putok kaya agad akong lumabas dahil nagkataon na may tatlong SWAT na nakamotorsiklo. Kaya pinara ko sila at sinabi ko na, "Sir, may baril, may baril." Pero sa ikinasang hot pursuit operation, naaresto ang tatlong suspect kabilang ang dalawang minor de edad. Ayon sa 18 years old na suspect, isang alias Manoy ang kumausap sa kanila para patayin ang target na sangkot umano sa illegal na droga. Hindi raw ito nag-remit ng 100,000 pesos talaga ng shabu, kaya itinumba na siya. Nakonsensya po ako. Hindi ako makatulog ng maayos. Na-trauma ako. Wala talaga akong magawa dahil buntis ang asawa ko para lang makakuha ng pera. Base sa investigasyon, labas-masok na sa kulungan ng mga suspect dahil din sa illegal na droga. Nakuha sa kanila ang baril na ginamit sa krimen at ang cellphone ng biktima. Mahaharap ang mga suspect sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Ilang hakbang na lang papasok ng kanilang bahay na hold up pa ang isang mag-anak sa Parañaque City. Pwersahang ninakaw sa kanila ang mga suot nilang alahas at cash na aabot sa kabuuang 700,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagdating ng motorsiklong sakay ang tatlong mag-anak sa Daang Batang, Moonwalk, Parañaque City. Pumarada sila sa harap ng bahay at bumaba. Maya-maya lang, isang motorcycle rider ang nagmamadaling dumaan. Umigot sila at pumarada sa harap ng mag-anak. Bumaba ang dalawang riders sabay tutok ng baril sa mag-asawa. Hinablot ang bag ng babae kung saan maaaninag na nakikipag-agawan sila pero wala rin silang nagawa. Habang tinutukan ng baril ang mag-anak, nakuha sa kanila ang mga suot na alahas at pera na aabot sa 700,000 pesos. Agad sumakay ng motorsiklo at humarurot paalis ang dalawang hold-upper. Nangyari yan pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa nakakita, nagbubukas na raw ng gate ng bahay ang mag-asawa nang lapitan ng riding in tandem. Malaban, pero ang sabi naman sa akin ng mga ibang kasama, talagang simula umaga pa lang tinitiktikan na sila. Ibinigay na lang yung mga gamit, tapos bumansin agad sila.
Bago ang insidente, nakuna ng CCTV ang pagbuntot ng mga salaring riding in tandem sa mag-anak habang bumibili ng pagkain. Nakita ko yung lalaki dito, una yung sombrero niya, naka-helmet siya, tapos full mask siya lahat, tapos napan siya. Nandito yung rider, umiwas siya dito sa CCTV. Tapos paikot-ikot lang. Sinundan sila sa convenience store at tinabihan pa ang motorsiklo. Nagpaikot-ikot sa lugar kung saan bumibili ang mag-asawa. Nang pauwi na ang mag-asawa, doon na sila sinundan ng riding in tandem. Napablatter na sa barangay ang insidente. May person of interest na ang Parañaque Police at patuloy ang man operation sa mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang babae matapos tumaob ang sinasakyang SUV sa Capocan, Leyte. Habang nagsalpukan naman ang dalawang motor sa isang intersection sa Talisay City, Cebu. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Maluwag ang kalsada sa intersection na ito sa Rabaya Street sa Talisay City, Cebu. Makikitang tumawid ang rider na ito kasama ang kanyang pasahero. Gumewang-giwang pa ito nang biglang nagbanggaan sila ng delivery rider sa gitna. Sa lakas ng impact, tumilapon ang ilang gamit pati helmet ng delivery rider. Agad silang tumayo at ilang segundo lang dumating ang traffic enforcer. Nagkaroon sila ng minor injuries at nagkaarigluhan din sa huli. Habang sa San Isidro naman, makikita ang motorsiklong nasa gilid ng truck. Pero nang lumiko sila pareho, nadali ang lady rider kaya naman natumba ito. Mabuti na lang agad nakapagpreno ang driver ng truck. Ilang segundo lang tumayo na ang rider. Nagkaarigluhan din silang dalawa. Mag-aalas 12 naman kahapon, tumaob ang isang sasakyan habang binabagtas nito ang malubak na bahagi ng National Road, Barangay Santo Niño sa Capocan, Leyte. Natukoy ang driver na si Ver, 48 years old, habang pasahero niya ang kanyang asawa na si Ana, 42 years old. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver matapos daanan ang hindi pantay na asfalto na bahagi ng daan. Instead na aapakan yung brake, yung naapakan niya yung accelerator, ma'am. So nag-accelerate yung vehicle niya na dinadriban papunta ng opposite lane. Tapos patungo ng side of the mountain. Sa lakas ng impact, tumilapon ang sakay nito patungo sa windshield. Hindi pa naka-seatbelt si Ana na nadala pa sa ospital pero namatay rin. Habang si Ver naman ay patuloy pang nagpapagaling. Huling araw na ng pangungontrata ng gobyerno sa ilang pampublikong sasakyan sa gitna ng krisis sa langis. Reklamo ng ilang kooperatiba, wala pa silang natatanggap na bayad hanggang ngayon. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, may extend pa ba ang service contracting program? Nako Cheryl, talagang wala ng extension itong programang ito na ang goal pa naman ay tulungan yung ating mga kapatid na tsuper sa taas ng presyo ng langis. Pero alam mo, kahit nga sa susunod na linggo may inaasahan tayong oil price hike, talagang wala na raw talagang extension itong programang ito. Sa loob ng halos isang buwan, araw-araw na pakinabangan ni Marco ang 2 pisong diskwento sa pasahe, papasok ng trabaho at pauwi sa kanilang bahay. Maliit na diskwento man, malaking bagay na raw ito para sa kanya. Medyo nababawasan po expenses namin. Tulad po ng nangungupahan lang din po ako dito. Isang buwan din pong medyo nakatipid ng konti. Kasama siya sa nanghihinayang ngayong huling araw na ng pagbibigay ng diskwento sa ilalim ng service contracting program ng Department of Transportation. Ibig sabihin din ito, tigil na rin ang pondong ibinibigay ng pamahalaan para sa kada kilometrong takbo ng mga pampublikong sasakyan tuwing rush hour. 100 pesos para sa mga bus, 40 pesos para sa UV Express at Modern PUV, at 30 pesos para sa mga traditional jeepney. Para sa A-Roses Transport Service Cooperative, malaki ang naitulong ng programang ito. Tingin ko naman nakatulong pa rin. Kahit sabihin mong may discount, nakatulong pa rin. Hindi nga lang po, tulad sinabi ko kanina, hindi lang ganun kalaki, pero kagandahan kahit papano, nakatulong din kami. Pero meron ding mga kooperatiba na hanggang ngayon ay wala pang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya sari-saring diskarte ang ginawa nila para lang makapagpatuloy sa operasyon. Ang ginawa po namin kasi talagang para makasurvive lang po kami dyan sa service contracting. Hinati ko po yung biyahe. So yung may group 1, may group 2. Isipin po ninyo, pag umalis po kami rito, kung 10 lang sakay, tapos po, tatakbo po tayo. Ay ngayon, pagdating mo doon, kung 10 lang, magkano yan? Magkano po ba yung diesel, di ba?
O 80 humigit. Magkano yung 10 pirasong pasahero? Ayon sa LTFRB, nagkaproblema lang sa detalye ng ruta ng nasabing kooperatiba. Agad din daw silang mababayaran sa susunod na linggo. Ayon pa sa ahensya, wala ng extension ang programa. We only work on the budget available and alam naman po natin 800 million lang yung nakaalat because nung ginawa po yung ating 2026 budget wala pa naman po tayong crisis at that time. Pero nag-request kami ng additional budget but we're leaning towards shifting to the fuel discount. Sa susunod na linggo naman, sisimulan na rin ng Maritime Industry Authority o Marina ang pagpapatupad ng kaparehong programa para sa mga pampasaherong barko. Kabilang sa mga napiling ruta ang mga papuntang Batangas, Calapan, Puerto Galera, Guimaras, Lapu-Lapu at Liloan sa Cebu. Pati na rin sa Negros Oriental, Zamboanga City, Basilan, Davao, Surigao at iba pa. So we identified lang mga commuter type services. So ito po yung mga biyahe na less than 2 hours. Ito yung tumatawid lang talaga sa mga from island to the mainland to work, to go to school, to do some business, or to get some basic commodities. Sa ilalim ng programang ito, ang babayaran lamang ng mga pasahero ay ang rates noong Pebrero o bago nagtaas ng singil ang mga shipping company. Inaasahang makinabang ang nasa 1 milyong pasahero kada araw sa loob ng 2 linggo. Pinag-aaralan na rin ng Marina ang paghingi ng pondo para sa pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga barko. Sa fuel subsidy, kasama yung mga ro-ro operators at even yung mga pure cargo, lalo na yung nagkikarry ng ating mga basic commodities and agricultural. Babayaran lamang ng mga pasahero ay ang rates noong Pebrero o bago nagtaas ng singil ang mga shipping company. Inaasahang makinabang ang nasa 1 milyong pasahero kada araw sa loob ng 2 linggo. Pinag-aaralan na rin ng Marina ang paghingi ng pondo para sa pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga barko. Sa fuel subsidy, kasama yung mga ro-ro operators at even yung mga pure cargo, lalo na yung nagkikarry ng ating mga basic commodities and agricultural. Alam mo, Cheryl, itong parting ito ng Mandaluyong na malapit na sa boundary ng City of Manila, ito ay daanan ng mga modern PUV na kasali dito sa service contracting program. So napakarami talagang mga tsuper na ikinabang dito sa programang ito. At kanina nakita natin napakaraming mga pasahero rin ang ikinabang doon sa diskwentong kasama dito sa programang ito. So Cheryl, aabisuhan lang din natin yung ating mga kapatid, mukhang magkakaroon tayo ng oil price hike next week. So sabi ng Department of Energy, mukhang 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene ang itataas sa susunod na linggo. Pero base yan sa 4-day trading, may isang trading day pa tayo at ngayon yan at malalaman natin ngayong weekend o sa Lunes kung magkano talaga ang movement sa presyohan ng langis simula sa Martes. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Iginit ni Senador Robin Padilla na hindi niya itinakas mula sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Paano raw sila tatakas kung wala naman daw pumipigil sa kanilang lumabas? Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Tuwing tinatanong kung nasaan si Senator Bato de la Rosa, tikom ang bibig ni Senator Robin Padilla na siyang itinuturing na person of interest ng NBI sa pag-alis ni Bato sa Senado. Unang sagot ni Padilla sa issue, wait daw muna sa official investigation. Totoo bang magkasabay kayong umalis dito nung Wednesday ng madaling araw? Thursday na ng madaling mas maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. Nang tanungin ulit siya kinabukasan, hintayin ulit. Pero kinumpirma na niyang kanya ang sasakyang lumabas sa Senado nung madaling araw ng Webes kung kailan sumibat si Bato. Pero sasakyan niyo nga, sir, hindi. Antayin natin yung investigasyon. Sabi niyo, sir, yung pinaka-humble na sasakyan. Para paulit. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko naman, kotse ko yun. Nitong Miyerkules, nang lumabas ang mga CCTV na sinabay nga ni Padilla si Bato, nang tanungin ulit si Padilla kung nasaan ba si Senator Bato, sagot niya, wala po tayong alam. Sir, saan kayo pumunta after? Ngayon, diretsahan na siyang nagsalita.
Sa isang panayam, sinabi niyang hindi niya itinakas si Senator Bato. Paano raw sila tatakas kung maraming pulis sa loob at labas ng Senado at may CCTV pero walang humarang sa kanila? Git pa ni Padilla, wala namang local warrant of arrest si Bato na kinumpirma rin daw sa kanila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman very relaxed daw sila. Kwento pa ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang magsabi siya kay De La Rosa na uuwi na siya dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Sagot daw dyan ni De La Rosa, sasabay na ako. Wala raw sasakyang dala si Bato dahil sumakay lang siya sa sasakyan ni Senate President Cayetano papasok ng Senado. Buwaba raw ang kapwa senador sa Makati kung saan sinundo ito ng sariling sasakyan. Hindi na raw tinanong ni Senator Padilla kung saan ito pupunta. Pero nang magkabarilan daw sa loob ng Senate premises, kinumpirma ni Padilla na nakipag-usap pa si Senator Bato kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sinabi raw ni Remulla na hindi siya pumunta sa Senado para arestuhin si Bato at pumunta lang siya para i-secure ang lugar. Magaan daw ang usapan at walang tensyon. Hindi raw matanggap ni Padilla na tinatawag ng pugante si Senator Bato, lalo na't mula raw sa dayuhan ang warrant of arrest nito. Pero kung si Padilla hindi matanggap, para naman kay Senator Erwin Tulfo, dapat nang sumuko ang kapwa senador. Bakit daw ba natatakot si Bato? Kung ako si Senator Bato de la Rosa, if I'm in his shoes, then I would just go to the authorities. I would present myself because I would defend myself, and I would say like, I have nothing to do with it. That's not true. Why don't just face the music, face the truth? I mean, why are you afraid? Para naman kay Senator Amy Marcos, temporary restraining order o TRO lang ang na-deny sa Korte Suprema. Hindi raw ito ang mismong pasya ng Korte patungkol sa validity ng ICC warrant of arrest. Hintayin na lang daw ang SC decision kaugnay ng merito nito. Pero una nang sinabi ng Malacanang na valid ang ICC warrant. Samantala si dating Senate President at dating Justice Secretary Franklin Drilon naman, pinuna ang gobyerno. Anya, simpleng arrest warrant lang nagtuturuan pa sino mag-i-implement. Giit niya, collective failure ito ng paumuno. Sagot naman ng palasyo, naiintindihan nila ang point of view ni Drilon pero gumagalaw daw ang administrasyon alinsunod sa batas, regulation at facts. Hindi rin daw pinipikit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga mata nito at nakikinig din sa mga taong sumisigaw ng hustisya. Asahan daw ang mabilis at legal na aksyon ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Aminado ang PNP at NBI na pahirapan ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa, lalo pat dati rin itong naging hepe ng pambansang pulisya. Nagsabi namang handang tumulong sa paghahanap ang dati ring PNP chief na si Nicolas Torre III. Live mula sa Camp Crame na sa Frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano-anong hakbang ang ginagawa ng mga alagad ng batas sa paghahanap kay Senator Bato? Cheryl, wala na raw sinasayang na oras ang Philippine National Police o PNP para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nga ito ng utos ng Department of Justice o DOJ na ipatupad na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa senador. Kumikilos na ang tracker teams ng Philippine National Police o PNP para hanapin si Senator Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma mismo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Pero aminado ang hepe, mas maigi kung sumuko na lamang si Bato. Di hamak na makatitipid daw ang PNP sa pondong kakailanganin para sa manhunt operations. Bagay na alam naman daw ni De La Rosa na naging PNP chief din noon. Imagine yung paggastos natin, utilize the resources in the conduct of manhunt, in the implementation of warrant of arrest, and other police operation to implement that. It involves a lot of resources. Bagamat wala pa namang natatanggap na anumang surrender feelers, tiniyak ni Nartates na pwede raw ituloy ni De La Rosa ang lumutang noon na plano nitong pagpapasailalim sa protective custody ng PNP. Seeking protective custody is meaning that is surrender, Odi. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Pinangungunahan ng CIDG Directorate for Intelligence ang pagsisilbi na arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, maingat ang CIDG sa mga inilalabas na impormasyong patungkol sa posibleng kinaroroonan ng senador. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure minutes or even now
nanonood siya ng anong ito. Okay. And from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Nakahanda rin daw tumulong sa pag-aresto si MMDA General Manager Nicolas Torre III na dati ring hepe ng PNP. Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Nagsasagawa na rin ng manhunt operation ang National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may binuo na silang team na nakatutok lamang sa paghahanap kay Senator Bato. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. The warrant is valid. It can be enforced. Base raw sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa rin nakakalabas ng bansa ang senador. Pero hindi nagpapakampante si Matibag dahil napakaraming exit at entry points ng bansa. Iginiit naman ni Matibag na hindi raw maaaring magsilbi ng warrant of arrest ang isang legal counsel sa kanilang kliyente. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Una nang tinablayan ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondok. Sa panayam kay News 5 anchor Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas, iginiit din ni Bondok na hindi pa dapat arestuin ng senador lalo't nakatakda pa silang maghain ng motion for reconsideration. Yung sinasabi nila ngayon na opinion nila, that is not yet controlling. They cannot unilaterally declare the arrest warrant enforceable without it going through the proper scrutiny of the courts. Hindi rin daw katanggap-tanggap na tinatawag na pugante ang senador. Paano po magiging fugitive kung walang kaso? Therefore, pagdating po sa harboring or aiding, abetting, obstruction of justice, no? Paano po malalabag din yon kung wala ngang nilalabag pa yung principal? So, there are no laws being broken here. Bagamat hindi nila kinukumpirma kung nasan mismo si Bato, masama raw ang loob nila na mismong taga-Pilipinas pa ang nag-a-apply ng Interpol Red Notice laban sa senador. Alam nyo po, mabigat yan, no? Kasi usually po, ang nag-a-apply niyan yung mga ibang bansa na either kalaban natin or sinusubukang kunin ng ating isang citizen, no? Sa huli, muling iginiit ng kampo ni De La Rosa na mas maiging litisin na lamang siya rito sa bansa kaysa sa ICC na kinalasan na ng Pilipinas. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi umubras sa International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagkumpirma nito sa kanya mga kaso. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong implikasyon ng pagbasura sa apela ng dating Pangulo? Julio, sa pagbasura ng ICC sa apela ni Duterte, ibig sabihin tuloy na ang paglilitis sa dating Pangulo. Noong April, kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber ang kanyang mga kaso at yan yung kanyang inaapela ng kanilang kampo. Dalawa yung naging kanilang argumento tungkol dyan. Una, iginiit ng kanyang defense team na masyadong maluwag o hindi solid yung pagkakabuo sa kaso. Ibig sabihin, hindi raw malinaw kung ano mismo yung mga aligasyon laban sa dating Pangulo. Pangalawa, hindi raw naipaliwanag ng pretrial chamber kung pinagtibay ng ebidensya ang kaso. Pero sagot dyan ng ICC, malinaw ang saklaw ng kaso laban kay Duterte. Nakadetalye rin daw ang mga panahon at lugar ng krimen at kung sino yung mga biktima ang mga sangkot dito. Ipinaliwanag din ng ICC na hindi pa full trial ang confirmation of charges kaya hindi kailangan himayin ang bawat ebidensya. Ang dinesisyonan pa lang daw dito ay kung may sapat na basihan para ituloy sa paglilitis ang kaso. At dahil ibinasura ang apela ni Duterte,
tuloy yung paglilitis. Itinakda sa May 27 ang status conference para sa kaso. At sa status conference, pinag-uusapan ang schedule ng mga paglilitis, pag-disclose ng mga ebidensya, pati na ang panuntunan sa pag-appear ng akusado. Julius, 3 counts ng kasong crimes against humanity of murder ang kinumpirma laban kay Duterte. Kasama dyan yung mga pagpatay noong alkalde pa siya ng Davao City at sa war on drugs nang maging pangulo na siya. Julius? Camille, nag-request ng panibagong review sa kalusugan ng dating Pangulo ang kanyang kampo. Madalas daw kasing natutumba sa kanyang selda si Pangulong Duterte. Meron ka na bang impormasyon dito sa kanyang kalusugan? Julius, itinanggi yan ng ICC Registry at iginiit nila na bihira lang daw mangyari yan at kung mangyari man, dahil na rin daw yan sa edad niya na 81 years old. Ayon pa sa ICC Registry, walang naitatalang insidente na natumba o nahulog ulit ang dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. 24/7 nga daw siya binabantayan at nagkaroon na rin daw ng adjustments sa kanyang selda para maiwasan ang aksidente at maging komportable siya habang nakakulong. Tugon ito ng ICC Registry sa hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban yung ilang hearing dahil sa kanyang health condition at umano'y madalas na pagtumba. Julius? Punta naman tayo sa kanyang co-accused na si Senador Bato de la Rosa. Ngayon nakamobilize na ang mga opisyal na aresto sa kanya. Meron ka na bang impormasyon kung sakaling siya ay mahuli, ay makakasama niya ang dating Pangulong Duterte sa The Hague? Julius, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng dalhin muna sa Department of Justice si Senator Bato kapag naaresto na siya. Ang DOJ, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na humahawak sa usapin ng international legal cooperation ng Pilipinas. Pero tumanggi muna na magbigay ng detalye ang DOJ sa magiging proseso kapag nahuli na yung senador at hindi rin direktang sinagot ng DOJ kung agad ba siyang dadalhin at isusuko sa ICC sa The Hague. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Pinasabi na ang Vice Mayor ng bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Nasa pool kasi siya sa video na nag-uudyok ng revolusyon para kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebwe. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon! Revolusyon ang panawagan ng Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Atty. Harold Respicio. Ang video na yan napanood ng mga tauhan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Anilalabag sa batas ang pag-uudyok ni Respicio. Okay lang naman you promote your political preference, but you don't encourage people to raise arms against the government. Dahil dyan, naghain na ng reklamo ngayong araw ang CICC sa National Bureau of Investigation. Padadalhan na ng sabina si Respicio para pagpaliwanagin sa mga nakabinbing reklamong inciting to sedition, inciting to rebellion, unlawful use of publication at unlawful utterances. Si Respicio naman binueltahan ng hepe ng NBI na si Director Melvin Matibag. Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a large piece of... Bukod pa sa reklamong kinakaharap ni Respicio, nagbabalak din ang CICC na magsampa ng disbarment case laban sa BC Alcalde. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Alexis Ebwe, News 5. Iutayin daw ang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ay para hindi raw mabigla ang mga mamimili. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, magkakaroon daw ng pagtaas sa presyo ng ilang pagkain? Julius, posible ngang magkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo ng ilang basic goods ayon yan sa Department of Trade and Industry.
Sa ulat ng Philstar, may mga panukalang adjustment na sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kabilang na riyan ang sardinas, canned meat, ilang milk products, gayon din ang instant noodles. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hiniling ng sardine manufacturers ang price adjustment dahil sa mataas na presyo ng langis at logistic expenses. Matatanda ang voluntaryong pumayag ang manufacturers ng basic goods na wag munang magtaas ng presyo hanggang May 10. Sabi ng DTI sa ngayon, 68% ng mga produktong kanilang minomonitor, stable pa rin naman. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, bago pa mag-May 10, ilang maliliit na kumpanya ang nagtaas na ng presyo dahil sa laki ng gastos nila sa operations. Pakinggan natin ang pahayag ng presidente ng asosasyon na si Steven Cua. The smaller companies, yung iba, nagtaas na kasi there's no way they can maintain, no, cover their costs, no, because of pagtaas ng laki ng taas ng cost of operations, no, hindi lang gasolina, importation of raw materials and all other, transportation, logistics, masyadong malaking tinaas for them to be able to cover costs without increasing prices. Nagsagawa ng Joint Price and Supply Monitoring kanina ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Para yan i-check kung hanggang 50 pesos nga lang ba ang bentahan sa kada kilo ng imported na 5% broken premium rice. Sa pag-iikot ng DA at DTI, nakitang nasusunod naman ito ng mga nagtitinda. Pero nagpaalala ang DA na kailangan ng transparency sa mga price tag na nakalagay sa bigas. Bukod sa presyo, inirekomenda rin ang paglalagay kung saan galing ang bigas para mas madaling malaman kung imported ba ito o lokal. Kung sakaling may tindahang maisyuhan ng Notice of Violation, ayon naman kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, mabibigyan naman sila ng pagkakataong magpaliwanag. Narito ang kanyang pahayag. 48 hours po ang binibigay natin para magbigay po sila ng pahayag or explanation dun po sa kanilang pagbebenta ng more than 50. Pwede po nilang pabulaanan o pwede rin naman po nilang explain bakit ganun yung nangyari. Kwento naman ni Christy, isa sa mga nagtitinda ng bigas sa Mega Q-Mart, hindi pa naman sila lugi pero 4 na piso na lang daw ang tubo nila kada kilo. Ayon sa DA, temporary lang naman itong price cap at pwedeng makabawi ang mga nagtitinda pagkatapos ng 30 days. Julius, pangatlong joint price monitoring na ito ng DA at DTI dahil nga pinapaigting nila yung pag-implement ng price cap sa bigas. So far, wala pa namang nai-issuehan ng notice of violation pero tuloy-tuloy daw yung pagbabantay nila sa mga presyo. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Arangkada na muli si Pinay tennis ace Alex Ayala, ngayon naman sa French Open. Sa unang round, makakaharap ni Alex ang kanyang two-time doubles partner na si American rising star Iva Jovic. Matatanda ang naging kakampi ni Alex si Iva sa 2026 ASB Classic sa New Zealand at noong Indian Wells Open sa Amerika. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa bilang magkatunggali. Magaganap ang tapatang yan sa Linggo, May 24. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Excited much ang fans sa mas intense na labanan sa Season 2 trailer ng Avatar: The Last Airbender. Is going to fall. There's the Fire Nation army just beyond the wall. Bukod nga po sa main character na si Aang, kinasasabikan din ng fans ang unang live-action appearance ni Top Bae Fong. Ang blind earthbender master na gagampanan ni American actress Mia Chek. May mas pulidong fight scenes na at mas cinematic din ngayon ang atake sa visuals ng buong season. Mapapanood na yan sa June 25 sa Netflix. The question is, how much are you willing to lose?
Ito pa nga, mas maraming bakbakan. Yan daw ang dapat abangan sa mga susunod na episodes ng A Secret in Prague. Kaya ba lumipad pa Hong Kong? Sina Enrique Hill at Andrea Brillantes, alamin po natin sa Frontline Report ni MJ Marfori. A Secret in Hong Kong? Fresh from their 7 a.m. pack up, dumiretso na nga sa airport sina A Secret and Prague stars, Enrique Hill at Andrea Brillantes para sa kanilang adventures sa Asia's World City. Ano nga abangan namin? Nasa airport na naman tayo. Actually, maraming action, maraming mga revelations na mangyayari this week, very very soon. And maraming bakbakan, sabog, and barilan na mangyayari. And heartbreaks. More bakbakan! Exciting! Lalo't kaka-reveal lang ng other side ng character ni Chiara Valtrovi bilang isang assassin. Well-praised si Andrea sa mga action scene na yan. Di naman sa nagyayabang ako. Maganda ako eh. Mukha lang siyang maangas, pero yung realidad noon, nagkapasa po ako na malaki sa tuhod ko. Pasa-pasa ako noon. Ganyan din daw ang paghahanda ni Bly sa kanyang action scenes. Hindi naman sa nagyayabang ako, pero wala. I love it! Wala po akong training, pero mas maaga po ako pumunta sa set para medyo ma-practice ko. Inisip ko na lang na parang sayaw siya. Wow. Choreography, ganun. Kasi ganun naman din talaga siya eh. Nagpasalamat naman sina Enrique at Andrea sa mga manonood ng A Secret in Prague sa Free TV at online. Ang Team Prague nananatili pa rin sa top 10 TV shows ng Netflix. When we initially pitched it, we wanted it to be slower. And then just before we started to actually shoot and fly out, as in 2 days before we flew out for Prague, we changed everything. We wanted week 4, week 5, mas bibilis na yung pace. Alam na ng tao na, you know, sassy, very cool girl. Happy kami na masaya sila. Ginagawa naman namin to para sa kanila at binibigay namin talaga yung very, very best namin para sa entertainment ng lahat ng tao. Para wala kayong ma-miss na sikreto, nood na ng A Secret in Prague gabi-gabi pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, vending machine ng Lotto Outlet tinangay ng mga kawatan. Radio broadcaster itinumba ng riding in tandem. At Jody Santa Maria, makiki-Frontline live. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang dalawang lalaki matapos magnakaw ng betting machine sa isang lotohan sa Quezon City. Natunto agad ang mga kawatan na nakatira lang pala sa likod ng lotohan. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Laking gulat ng empleyado na ito ng isang Lotto outlet sa Quezon City nang mag-disappear ang mga betting machine nila noong Miyerkules. Agad siyang tumawag sa hotline 122 at inireport ang nakawan sa mga pulis. Una sa lahat, na-discover po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa Lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, na-discover niya na wala na yung Lotto betting machine. Buti na lang nahagip sa CCTV na ito ang pagdaan ng isa sa mga suspect sa Lotto outlet. Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po.
Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses, para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. At doon po nag-review din po tayo ng CCTV. At ayun na nga, natunto nila ang isang testigo na nakapagturo sa mga sospek. Ayon sa kumanta, nakatira lang sa likod ng Lotto outlet ang mga sospek. Dahil dyan, naaresto sila kahapon. Kinilala ang mga kawata na si alias Kalbo at alias Baba. Kasalukuyang pang tinutugis ang kasabwat nilang si alias Anthony. Si alias Baba umami naman sa krimen. Plano raw nilang ibenta ang Lotto betting machine. Nakabukas po yung yung Lotto shop. Tabing gabi po, di po nakalak. Ngayon, yung mga gamit po, kinuha ko po dun sa may loob. Sa korte na lang po. Na-recover naman sa kanila ang makina na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Napag-alaman na dati nang naharap sa mga kasong theft, illegal drugs, illegal gambling at bouncing check ang mga sospek. Sa ngayon ay nakaharap naman sila sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Patay sa pananambang ang isang radio broadcaster sa Malidegaw, SGA sa Bangsamoro Region. Kinilala ang biktima na si Nestor Micator na isa ring lupong taga-pamayapa sa kanilang barangay. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana siya habang angkas ang kanyang asawa nang pagbabarilin sila ng riding in tandem. Ligtas ang asawa pero nagtamo ng tama sa ulo si Micator. Bago ang pamamaslang, nakakatanggap na raw ng banta sa buhay ang biktima. Patuloy na tinutugis ang mga salarin at iniimbestigahan kung ang krimen ay may kinalaman sa trabaho ng biktima o sa papel nito sa barangay. Further update tayo mga kapatid, nandito pa rin tayo sa Alerta Aurora kung saan nakapag-ipan po tanong dito. Katunayan, isa po ito sa mga probinsya na nakakaranas ng mapanganib o dangerous level 8 index. Katunayan rin ng umaga, umabot pa po sa hanggang 45 degrees Celsius yung ating kalinsangan at heat index dito. At ganun din po ang ating aasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon, doon pa rin yan ang umiiral na easterlies, maliban lang sa mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms na nangyayari po hapon gabi. At mas mataas lamang po ang tsansa niyan sa mga areas ng Mindanao at Southern Leyte. Dahil pa rin po yan sa trap itong binabantayan nating low pressure area na huling namataan ng Pag-asa sa line 865 kilometers sa eastern southeastern Mindanao. Ito pong low pressure area na ito ay hindi natin inaasahan maging isang ganap na bagyo mga susunod na araw at posible lamang po itong malusaw. Pero yan po ay nakapaloob dun sa tinatawag nating intertropical convergence zone. Kung saan dahil po aktibo yan po kadalasan nagsisimula yung ating mga low pressure area. At sa susunod na linggo nga, meron tayong posibleng low pressure area na posibleng maging bagyo sa labas ng ating PAR. Bagamat hindi po yan natin nakikitang pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaari na po yung humila o magsimula ang ating southwesterly wind flow o yung ating pasimula ng habagat. Kakibat na rin po niyan, mas mapapadalas pa yung ating mga pagulat at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi sa western section ng ating bansa, kasama po dyan ng Metro Manila. Kaya pagandaan po natin yung mga kapatid. Pero sa ngayon, iniinda pa rin po natin ang matinding init at alinsangan na panahon at mapanganib na heat index sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, ngayong araw nito, bukas, posible pa rin po yung umabot sa hanggang 47 degrees Celsius yung sa areas ng Tugigaraw. Sa pa rin naman, 47 degrees Celsius din po yung ating aasahang heat index. Ganun din po sa Isabela, napapalo sa hanggang 46 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang sa Occidental Mindoro at Pangasinan, maging dito sa Ilocos Sur, kasama na po dyan. Metro Manila, pumapalo sa 43 up to 45 degrees Celsius yung ating heat index. Kaya doon, ingat po tayo dyan mga kapatid. Sa Metro Manila din, dyan po sa Quezon City, sa may Science Garden, aabot din sa hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang sa Bicol Region, naglalaro naman sa 42 hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Kaya kapag wala po tayong mga pagulan, matinding init at kalinsangan ng panahon pa rin po ang ating nararanasan. Kaya so, ingat pa rin po tayo mga kapatid. Ugaliin pa rin po natin ang pag-inom ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na sa tangkay. Sa Metro Manila, sa may mga lakad ngayong weekend, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon. Yung ating heat index ay pumapalo mula 40 hanggang 43 degrees Celsius. Pero
Ugaliin pa rin po natin ang pagbabauna ng payong dahil kadalasan tuwing hapon, posible po yung ating mga localized o mga isolated na mga pagulan o thunderstorms o yung mga pagulang hindi naman nagtatagal. Magagamit po natin ang payong na yan pananggalang sa matinding buhos ng ulan kapag meron tayong mga pagulan tuwing hapon. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ito po ang weather frontliner mula sa Balera Aurora. Lagi may panahon para Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May mahinahong sagot si Jody Santa Maria sa netizen na nagpayo sa kanyang umiwas sa usaping politika. Nagsimula po ito sa Instagram post si Jody tungkol sa kanyang bagong pelikulang Midnight Girls, kung saan nag-immerse siya sa real-life hostess work sa Japan. Isa pong netizen ang nagkomento na idolo raw niya ang aktres pero umiwas daw sana ito sa politika. Sagot naman ni Jody, artists are citizens first, quote-unquote. Anya, responsibilidad ng lahat na maging informed at makialam sa mga isyong may epekto sa buhay ng tao. Kilala po si Jody sa pagiging vocal sa social at political issues. At eto na nga po siya, ang artist at netizen na makiki-frontline live, Miss Jody Santa Maria. Thank you, Jervy. Welcome. Pinoy Armies, eto na, ready na ba ang puso nyo at mas lalo na ang inyong wallet? Dahil inilabas na ang ticket details para sa much-awaited comeback concert ng BTS dito sa Pilipinas. At yes, hindi ito fake love. Tuloy na tuloy ang Arirang World Tour. 2 nights magpapakilig ang Bangtan Boys sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Kaya mga Army, mic drop muna sa luho dahil eto na ang mga petsa na dapat tandaan. Hanggang May 27 ang Weavers registration. Sa June 9 naman ang Army membership pre-sale kung kailan sabay-sabay na namang magdarasal ang lahat. June 10 naman ang pre-sale ng Live Nation Philippines. At June 11 ang totoong blood, sweat, and tears dahil general ticket selling yan. At ang ticket prices mula 7,500 pesos hanggang 25,000 pesos. Matatandaang huling nag-concert sa Pilipinas ang BTS noong 2017. At after isang dekada, babalik na nga sila for sure. Dynamite ang ingay ng Bulacan. Susunod, inuman sa Zamboanga City, nauwi sa barilan. Isa ang patay. Kauna-unahang overseas games ng Japan Basketball League gaganapin sa Pilipinas. Sino ko ba talaga? At sa My Best Friend Eman, i-reveal na ang tunay na pagkatao ni Eman. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa pagpatay ang inuman sa Zamboanga City. Sa video, kita ang biktimang nakahandusay habang yakap siya ng kanyang nobya. Tama ng bala sa tagiliran at biti ang ikinamatay ni Only Laja Anang, 26 years old.
Sugatan naman ang isa pang kasamahan ng biktima. Ayon sa pulisya, nagkaasaran daw hanggang sa bigla umanong bumunot ng baril ang suspect na si Kent Davy Enriquez habang nagiinuman sila sa isang tindahan. Meron pang nanghampas ng bote. Naaresto naman ng mga pulis si Enriquez at nakuha rin ang baril na ginamit niya sa krimen. Patuloy pa ang investigasyon. May nakabinbin na motion sa Senado na payagan ang online na paglahok sa mga sesyon. Ngayong missing in action muli si Senador Bato de la Rosa. Suspetsa ng ilan ang motion ay para makaboto pa rin siya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong reaksyon ng mga senador dito? Julius, tututulan daw ng minority senators na baguhin ang rules ng Senado para makaboto online sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malabo raw na mangyari yan ayon kay Senator Ping Lacson dahil hindi ito pasok sa Senate rules. May 11, araw na nagkaroon ng kudita sa liderato ng Senado. Nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang panuntunan ng Senado at payagan ang online na paglahok sa mga sesyon kung may sapat na dahilan. Sa Rule 14, Section 41 ng Senate Sessions, pinapayagan ang online na paglahok sa sesyon sa mga pagkakataon lamang na may force majeure tulad ng kalamidad o kung may national emergency na balakid sa personal na pagdalo ng mga senador. Halimbawa niyan ay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung kailan may lockdowns. Hindi na pagdesisyonan ang mosyon ni Marcoleta at inirefer ito sa Committee on Rules na wala pa ring chairman sa ngayon. Ngayong missing in action ulit si Senator Bato de la Rosa. Ang agam-agam, ang mosyon ay para makaboto ang senador sa paglilitis ni VP Sara. Yun lang naman ang maliwanag sa amin na reason kung bakit nagkaroon ng motion na gano'n. Even sa rules ng Senado, hindi rin po pwede kasi ang umiiral naming rules ngayon, pagkaralan merong force majeure o kaya merong emergency. Tulad ng COVID, nung panahon ng COVID, pinayagan namin yon kasi nga hindi kami makapag-session kung merong lockdown. Ang mga senador sa minorya, tututulan daw ito ayon kay Senator Erwin Tulfo. The decision amongst the minority now, our minority is like, huwag tayong papayag because anong reason bakit kailang bumoto outside of the session hall? Noon nagagawa yon during the pandemic because there were lockdowns, diba? But now, wala nang reason na why don't you come over and then cast your vote? Ang House Prosecution Panel, iginiit na kailangang physically present ang senator judges para sa kabuuan ng paglilitis. Punto ni Lead Prosecutor Jervil Luistro, napakahalagang proseso ang impeachment para sa bansa. Kung kaya raw ni Senator Bato na magpakita sa Senado para sa pagpapalit ng liderato, wala raw rason para hindi siya magpakita sa impeachment trial para gampanan ang mandato niya sa ilalim ng konstitusyon. It is important that the senator judge should witness the presentation of evidence because that is his only opportunity to witness the demeanor of every witness who will be sitting on the witness stand. It is likewise so important that he must be present as well during the voting. Yes. Because what we're talking about here is the interest of the entire Philippine nation. Si Senator Ping Lacson, kumpiyansang hindi ito lulusot. Paliwanag niya, magkaiba ang rules ng Senado bilang legislative body sa rules ng impeachment court. Aniya, hindi pwedeng basta-bastang babaguhin ang panuntunan. Although, nagagamit yung rules of the Senate then sa rules on impeachment. Pero hindi po pwedeng agad-agad magdi-decide kami sa floor. Maski kami lahat mag-agree na baguhin yung rules, may publication pa yan. Kumpiyansa si Lacson na hindi papasa ang mosyon ni Marcoleta. Hindi lulusot. At saka maantala kami pagka binago pa namin yung rules on impeachment. Noong Miyerkules, napagkasunduan sa caucus ng mga senador na sa July 6 sisimulan ang mismong paglilitis kay VP Sara. Kung magbago man yan, ay 1 o 2 araw lang ayon kay Lacson. Julius, kailangan ng 2/3 o hindi bababa sa 16 na boto para makonvict si VP Sara. Ayon kay Congresswoman Jervil Luistro, regardless daw kung may absent o sususpendihin na senador, fixed ang kailangan na boto. At yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Merimon Reyes.
Ginawaran na ng Filipino citizenship ang mga basketball players na sina Malik Diouf at Elizabeth Means. Dahil dyan, makakapaglaro na para sa Pilipinas ang dalawa bilang naturalized players. Dati nang naglaro para sa UP Fighting Maroons ang Senegalese na si Malik. Inaasahang papalakasin niya ang Gilas 3x3 team. Expected naman na maglalaro para sa Gilas Pilipinas Women's Team ang American na si Elizabeth. Magsasagawa ng kauna-unahang overseas games ang Japan B-League at dito yan gaganapin sa Pilipinas. Mangyayari yan sa September 9 at 10 sa Mall of Asia Arena. Kabilang sa maglalaban ng team ni Dwight Ramos na Levanga Hokkaido at gunman Crane Thunders kung saan naman naglalaro si AJ Edu. Double celebration din ang event dahil tiyempo ang mga laro sa 10th anniversary ng B-League at ika-70 anibersaryo ng Japan-Philippines diplomatic relations. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Matapos ang ilang linggo ng mga pasilip sa tunay na katauhan ni Eman, malalaman na ni Mateo aka JM De Guzman ang hiwaga sa likod ng kanyang best friend. Sa maraming pagkakataon na nalagay sa alanganin si Mateo, ever-present sa buhay niya si Eman, played by Ellie Buendia. Pero duda pa rin si Mateo. Kaya ang best friend nating si Eman may pa-grand reveal. Abangan natin yan sa Lunes, May 25, 8:45 p.m. Susunod, senior citizen pinagtataga ng nakaalitang kapitbahay. Dagdag gastos na naman sa pasukan. Pagpapatahi ng school uniform, nagmahal na. At Korean actor Kim Soo-yoon, binaburan ng mga pulis. Hindi raw totoong nakarelasyon nito si Kim Sae-ron nung menor de edad pa ang namayapang aktres. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang senior citizen matapos pagtatagain ng kanyang kapitbahay sa Tigbawan, Iloilo. Kilala ang biktimang si alias Allen, 69 anyos. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, leeg at kamay. Ayon sa report, nakaupo ang biktima sa harap ng kanyang bahay nang bigla na lang siyang sinugod ng suspect at pinagtataga. Dati nang may nakaalitan ang dalawa na una nang nagkabangayan noong 2016. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Maharap naman sa reklamong frustrated murder ang suspect. Ngayong malapit na ang balik eskwela, kanya-kanyang diskarte muna ang ilang magulang para sa mga uniforme ng kanilang mga anak. Dahil ang ilang patahian sa Maynila, nagtaas presyo na. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kaliwat kanan ang mga patahian dito sa Recto Underpass sa Maynila. Ang mga tauhan nila, abalang-abala na sa pagtatahi ng mga uniforme dahil ilang linggo na lang back to school na. Si Jocelyn dumayo pa galing Bacoor, Cavite para magpagawa ng uniform ng grade 8 niyang anak. Gusto namin makatipid. Gusto ko yung siya, komportable siya sa pag-aral niya, sa niya sa gamit niya. Stable para maging okay sa kanyang lahat. Yun nga lang, tumaas ang presyo ng mga uniforme rito. Ang isang set ng polo at pantalon nasa 1,100 pesos mula sa dating 900 pesos. 950 pesos naman ang isang set ng blouse at palda mula sa dating 650 pesos. 100 hanggang 150 pesos naman ang itinaas ng kada item kung hindi per set ang ipapatahi. Ayon sa mga tindera, tumaas ang presyo ng mga materyales sa paggawa ng uniforme gaya ng tela at mga botones kaya wala silang magawa kundi magtaas ng presyo.
Isang dahilan din daw ang taas singil sa kuryente na kailangan para sa kanilang mga operasyon. Kailangan po magtaas kasi di po kakayanin dahil syempre marami binabayaran yung boss namin, bayaran yung mananahe namin, bayaran yung mga marami binabayaran, marami pinagdadaanan yan, cutter, pattern, lahat. Malulugi po. Wala pong tutubuin, walang kikitain. Medyo humina tuloy ang benta ng ilang tailor shops. Bawas na raw kasi ang set na ino-order ng mga customer dahil sa taas ng presyo. Ang ilan, nagpapa-repair na lang din daw sa kanila ng mga lumang uniform para muling magamit at makatipid. Minsan 8 set, ngayon nagiging 5 set na lang. Dati naman, yung mga dati kong customer, tapos yung nakaraan 5 set, ngayon naging 3 set na lang. Kasi nagtitipid na po talaga sila. Ang iba namang magulang, hindi na talaga gagastos para bumili ng uniforme. Si Josa, mga pinaglumaang uniform ng mga kapitbahay at mga kaanak ang ipasusuot sa anak na grade 1 sa pasukan. Talagang didiskarte ka, iikot ka, lahat ng nagbibigay. Hihingiin ko lang dahil nga sa sobrang hirap ng buhay. Kesa ibili namin, babudgetin na lang namin sa mga bibili ng mga notebook, lapis, mga bag. Ayon naman sa Department of Education, hindi strict requirement ang uniform sa mga pampublikong paaralan. Pwedeng pumasok ang mga estudyante basta't nakasuot ng disenteng damit. Sa June 8 na ang pasukan para sa school year 2026 to 2027. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pinaburan ng mga pulis si Korean actor Kim Soo-yoon kaugnay ng issue ng yumaong aktres na si Kim Se-ron. Ipinaaresto na ng Prosecutor's Office sa Seoul ang YouTuber na si Kim Se-yu ng Hover Lab. Yan po ay matapos ireklamo ng kampo ng aktor ang umano'y online harassment at paninira nito. Sinabi kasi nilang naging karelasyon ni Soo-yoon si Se-ron noong menor de edad pa ang aktres. Pero ayon sa pulis, peke at gawang AI ang mga ebidensyang inilabas ng channel. Una nang itinanggi ng aktor ang alegasyon. Sa kabila po nito, ramdam pa rin ang negatibong epekto ng issue sa career at endorsements ng aktor. Susunod, asong nahulog sa bangin at dumiretso sa dagat. Buwis buhay na sinagip. At 2 kapatid shows, wagi sa 2026 Asia Pacific Broadcasting Awards. Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Makapigil hininga at buwis buhay ang pagsagip sa isang asong nahulog sa bangin sa Devon, England. Yan ang asong si Bailey. Stranded siya at napunta sa mabatong bahagi ng bangin. Dahil malapit yan sa dagat, pahirapan ang pag-rescue lalo't malakas ang alon. Sa huli, na-rescue siya ng mga crew. Ayon sa report, natakot si Bailey sa isa pang aso kaya tumalon, nadulas at nahulog. Basag ang isang ngipin ng aso pero nasa maayos na siyang kalagayan kasama ang kanyang fur parent. Para mas advance ang digital healthcare, nakipag-partnership ang Asian Hospital and Medical Center sa MWell ng Metro Pacific Health Tech Corporation. Layo ng collaboration na mas mapadali ang pagbubook na appointments, pagkuha ng mga lab results at para mas maging maayos ang healthcare experience ng mga pasyente at mga doktor. Bukod dyan, masusuportahan din ng MWell ang referrals ng mga pasyente sa Asian Hospital and Medical Center na siyang nagpapalawig ng akses sa kalusugan. Ang MWell ang unang fully integrated health app sa Pilipinas. And
very, very happy with Dr. Beaver and the rest of the Asian Hospital Management team because they really welcome digitalization as part of their push to improve their health outcomes and also to improve the doctor experience and patient experience. So I think the common nature is that we both want to be more personal with our patients. We want to be able to really look them in the eye, be able to discuss their problems in a more deep, meaningful manner. Another milestone para sa ating mga kapatid. Wagi ang Sing Galing Celebrity Edition ng TV5 at Match Made with DJ Anna Ramsey ng 1PH sa katatapos lang na Asia Pacific Broadcasting Awards sa Singapore. Ang Sing Galing Celebrity Edition panalo sa kategoryang Interactive Television Gaming. Ang Match Made naman na umeere sa 1PH, True FM at iba't ibang streaming platforms gaya ng YouTube at Spotify, panalo sa radio and TV cross-platform production. Pinararangalan sa Asia Pacific Broadcasting Awards ang mga mahuhusay na programa at produksyon sa parehong telebisyon at radyo sa buong Asia. Susunod, pagtangay ng kawatan sa mga alahas, relo, laptop at maging ang isang airsoft gun sa isang bahay nasa pool sa video. Senator Amy Marcos ibinunyag na posible umanong walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero Senator Lacson, iginiit na kasinungalingan yan. At Jody Santa Maria may inamin sa News 5 tungkol sa nakamamatay niyang experience sa Phil Korean reality show na Kumusta? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang isang kawatan na nanloob ng bahay sa Angeles City, Pampanga. Sa video, makikita ang dahan-dahang pagpasok ng lalaki sa bahay. Hindi na nahagip pero sinira din umano nito ang pinto para makapasok. Ayon sa may-ari ng bahay, pinutol ng kawatan ang CCTV kaya hindi na rin nakita ang mismong pagnanakaw. Dinangay nito ang mga alahas, relo, laptop, maging isang airsoft gun. Ipinost ng biktima ang video sa social media sa pagmamakassakaling may makakilala sa suspect. Sa ngayon, patuloy pang tinutugis ang salarin. Pinabulaan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ang balitang yan, si May Ann Los Baños. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 12-11 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang pong humakbang dyan, tapos ang boxing. Pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yon. Kung ano yung, kung meron man at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita.
Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin na 2023 pa gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Nang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang kasi para kaming nangangarap na lang lagi ano. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. una na ring itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Kahit mainit pa, nilunok agad ng isang babae sa China ang kanyang kinakaing hot pot. Ang nakuha niya, ulcer o sugat sa lalamunan. Ang inyo po nakikita ay ang larawan ng lalamunan ng babae. Umabot ng hanggang 8 centimeters ang laki ng kanyang ulcer. Sinlaki po yan ng 320 pesos na barya. Itinuturing na severe na ito o malala. Base po sa report sa sobrang gutom ng babae, kaya hindi na niya nahintay na palamigin ang pagkain. Nang manikip ang kanyang dibdib, uminom siya ng tubig na may yelo na dahilan kung bakit daw lumala pa nga ang ulcer. Mental health ang idinadaing ng karamihan sa mga estudyante sa Caloocan. Kaya naman ang LGU gumawa ng lugar na pwedeng ikatanggal ng kanilang stress. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Kumusta ka? Baka wala pang nagtatanong at ika-breakdown mo dahil sa bigat ng lahat ng pasanin. Hinga-hinga at kumalma. Isa sa perfect spot para gawin yan, matatagpuan dito sa loob ng Caloocan City Hall South. Ang kabubukas lang na Caloocan Calm Space na nasa 5th floor ng City Hall. Layon niyang isulong ang mental health awareness sa lungsod. Sa pag-iikot daw kasi ng LGU sa mga paaralan, may mental health concerns na idinadaing ang mga estudyante. Sila ay nasa stress, na-burnout. So dadating na dyan yung sa mga academics and even mga personal and family concerns. Sa datos ng World Health Organization, higit 1 bilyong tao sa buong mundo o nasa 1 sa bawat 7 tao ang nakararanas ng mental disorder, gaya ng anxiety at depression. Mapabata o matanda, pwedeng makaranas nito. Dito sa Caloocan Calm Space, may libreng mental health consultations and coaching, pati psychological assessment and screenings. Ang goal namin dito sa Calm Space is to make mental health care more accessible, less intimidating, and more compassionate for everyone. Bukod dyan, mayroon ding sound healing activities para ma-relax ang isipan at yoga classes with an instructor. Para sa akin, kailangan ko to kasi kailangan ko magkaroon ng kalmadong isip and para sa health na din and syempre yung mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Magkaroon ng calm mind, kaya nga nandito ako para yung isip ko makalmado. Paalala ng mga eksperto, hindi dapat binabaliwala o minamaliit ang mental health. Hindi siya yung arte lang, hindi lang yung kulang ka lang sa dasal, meron talaga yung totoong epekto na may scientific evidence behind it. So hindi siya dapat minamaliit. Bukas mula Lunes hanggang Huwebes ang Caloocan Calm Space. Sa mga interesado, maaaring magpa-schedule ng appointment sa mga sumusunod na numero, mag-register online o di kaya'y mag-walk-in. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mula sa pagiging entertainer sa Japan hanggang sa pagiging hall manager sa Kumusta Restaurant sa South Korea. Lutang na lutang ang husay ng nag-iisang Jody Santa Maria. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marford. Sex bomb Jody Yarn?
Binulaga na naman tayo ni award-winning actress Jody Santa Maria. Matapos ipasilip ang kanyang sex bomb dancing skills kasama ang mga dabarkads ngayong araw. Isa kasi yan sa most talked about scenes sa latest movie niyang Midnight Girls, kung saan gumanap siya bilang isang entertainer sa Japan at showing na sa mga sinihan ngayon. Pero wait, what can't Jody do? Dahil bukod dyan, siya rin ang hall manager ng inaabangan at kauna-unahang Filipino-Korean collab variety show na Kumusta? Kasama ang Korean A-list superstar na si Ji Chang-wook. 안녕하세요. At alam niyo ba, may hindi nakakaartistang karanasan si Jody sa Kamusta na inamin niya sa News 5. Hindi madali. Oh my gosh, yung tatayo ka doon ng hindi lang parang kinikilabutan ako kasi halos 12 hours. So, totoo nga namatay-matay yung mga kuko sa paa. No, totoo yan, ha? Talaga ba, Jody? Pero patay na kuko sa paa aside. Pagpupugay at pagkilala rin ang kumusta sa mga taong nasa service industry. May mga moments na gusto mo na mag-closing, pero biglang may darating yung, so parang ngayon, okay, so ngayon, kapag ka-closing na hindi na ako mamimili. Guilty ako Yung doon. parang- Hahabol. Oo, yung hahabol. So, sobrang laki ng appreciation ko and respect ko for people working in the service industry. Abangan ang kumusta sa weekend trip ng TV5 simula ngayong linggo, May 24 at 6 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Welcome back at thank you sa palaging pagsama sa amin dito sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Miss Jody Santa Maria. Thank you. Thank you for having me. Maraming salamat. Condolence ako po, May kiramay kami. Opo. Buhay na raw eh. Nabuhay na sila. Teka, bitinin muna natin yung huling pagkabuhay. Okay. Kasi ako yayabang ko, napanood ko na yung Midnight Girls. Congratulations! Thank you. Naku, talaga pong luluha kayo. Ang gagaling nyo lahat doon. Yes, of At course. kamusta? Kamusta ang pagtangkilik? Kumusta? Pagtangkilik sa pelikula. Nagpapasalamat po kami dun sa lahat ng mga tao na nanood ng Midnight Girls. Nasa second week na tayo ngayon and we've been getting really good reviews and feedback patungkol dun sa pelikula. And hopefully, yun nga po, mas marami pa pong taong makanood. Gusto ko, sumayaw siya doon eh. Bakit? Bakit, Papa? Bakit, Papa? Tsaka nag-immerse talaga sila, di ba? Yes. So, nag-immerse kami sa Umise, sa Nagoya. 1 month kaming nag-shoot. So, ilan lamang yan sa mga preparations na ginawa namin for the film. So, ayan po, mga kapatid, second week, nasa mga sinihan pa yan. Ito naman. Sige, let's go Ito. back sa muling pagkabuhay. Sige. Ito, super busy talaga si Jody. At this week yun na mapanood sa TV5, ang culinary reality show na Kumusta? Kumusta naman ang experience sa project na ito, Jody? Lalo't may kasama kang Korean superstar, Ji Chang-wook. Yeah, so sobrang maganda yung naging experience namin nung nag-shoot kami sa Korea for Kumusta. It's the first time na gumawa ako ng isang reality TV series. And I'm just thankful for the experience. Si G, sobrang helpful niya, sobrang gaan niya katrabaho. And napaka-hardworking. Alam mo yung pagod na pagod siya. Pero pag nandoon siya sa restaurant, yung talagang dependable siya. So, ikaw ang manager. Yes. Ako yung punong abala doon sa restaurant. I make sure na tumatakbo ang kitchen ng maayos, nag-entertain sa mga guests, kumukuha ng mga orders nila. Yun. Galing. Wala namatayan eh. Buhay na po sila ngayon. Opo. Yes, buhay na po. Huwag na po kayo mag-alala sa mga namatay na kuko sa paa. Invite mo na ating mga kapatid, Miss Jody. Thank you. Mga kapatid, panoorin niyo po ang Kumusta simula sa linggo, May 24 dito sa TV5. Hindi lang po ang mga Pinoy dish natin ang ibibida namin dyan, pati na rin ang ating kultura bilang mga Pilipino. At syempre, suportahan niyo pa rin po sana ang Midnight Girls. Showing pa rin po yan sa mga sinihan. Booked and blessed. Yes, Miss thank you. Jody. Yan ang kapalit ng mga namatay na kuko. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.